Hello po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay muli tayong mag-aaral ng banal na kasulatan na napapanahon sa ating kapanahunan, yung mga nangyayari sa ating bayan at sa buong daigdig. Sa mga nakikita ko po kasi sa iba't ibang panig ng mundo, parang tila baga wala ng katapusan yung mga dilubyong nangyayari sa bawat bansa. Halos lahat na lang yata ng bansa ay nakakaranas na ng mga kasakunaan, mga salot, mga kaparusahan, sari-saring kaganapan na talagang hindi ko pa alam kung yung mga tao nakakaranas nito ay nasisindak. Alam niyo po mga kapatid sa pananampalataya, bago po dumating yung mga bagay na yan, 2 years ago, iminimensahe na po namin yan dito sa kaharian ng langit na yung mga kaparusahan po, ibinulaos na po yan ng ating pong dakilang Ama sa sangkatauhan. Kaso lang po yung mga tao, palibasa, mas ninanais nilang pakinggan yung mga fake news at mga nais nilang panoorin yung mga walang kabuluhang bagay. Pero pagdating sa mga hula, sa mga panahong darating na mga mangyayari, kagaya ngayon na bawat bansa at pati po dito sa ating bansang Pilipinas ay nakita ko po na may mga binabaha. Ngayon sa parting Samar nakita ko malalim ang tubig. Alam nyo po, hindi po namin ito masasabi sa inyo kung hindi po ito na mensahe ng mga banal. Kaya ngayon po mga kapatid sa pananampalataya, siguro naman ay makakapag-isip na kayo na tama talaga yung mga sinasabi namin magmula po sa vaccine nang ito'y dumating. Yan po ay may mensahe na po yan ng ating pong dakilang Ama at yung pong ating kagalang-galang San Miguel Arcangel na nung dumating po yung COVID na yan, sinabi na po niya sa amin, sabihin daw namin sa sangkatauhan sa lahat ng mga tao na walang magpapabakuna. Kaso lang po, palibasa kami ay hindi kilala, palibasa kami ay hindi mga nakabarong, hindi kami nakasutana, hindi kami nakamerkana, hindi po kasi namin kayang bumili ng mga ganyang kamamahal na mga damit. At wala po kaming kakayahan na bumili ng mga ganyang napakagagandang mga kasuotan. At hindi rin po namin kailangan yan. Alam naman po namin na ang mga tao mapanghusga na tinitingnan nila yung itsura ng tao, yung mga tao nagbabalita, porque hindi maganda yung mga kasuotan, hindi nyo napakikinggan. Pero sana naman, tingnan nyo rin naman yung mga sinasabit mga mensahe. Kung ito ba ay may mga basihan na ano malay nyo na ang mga sinasabi pala namin ay talagang mga tunay at siyang katotohanan na siyang nagaganap ngayon. Sa mga nakikita ko po, siguro naman na makakapag-isip na kayo na yung mga sinasabi namin dito sa kaharian ng langit, isipin nyo naman po na kahit yung sinasabi yung bansa na the Holy Land, yung bansang Saudi, yung bansang Dubai, yung mga bansang puro Muslim country, bakit po sila yung number 1 na mga dinidilubyo? Alam niyo po ba kung lalong-lalo na po sa mga tao na walang pakialam sa kanilang kapwa,
na parang mga mulagat lang. Yung parang titingin lang, walang pakialam. Sana po magbago na kayo. Alam niyo po ba yung mga tao na ipinapanganak na mga pipi, bingi? Sila po yan. Yung mga tao nakakakita ng mga krimen, yung mga tao nakakakita ng mga masasamang nakikita, wala lang pakialam. Wala silang pakialam sa mga nangyayari. Kaya po pagka sila ay namatay at isinilang muli, alam niyo po yung nangyayari, isinisilang silang mga bulag. Isinisilang silang mga pipi, mga bingi, kasi wala silang pakialam. Kaya yun ang nangyayari. Kaya nga po ito yung sinasabi namin, anuman ang ihasik mo dito sa sanlibutan, lahat yan aanihin mo. Alam na, nasabi na rin po namin sa inyo, yung hiwaga, nasabi na rin po sa inyo ng pastor, yung mga hiwaga ng buhay ng tao. Na ang tao pala, para lang palang nire-recycle, pabalik-balik, hanggat ang tao ay hindi nababanal. Hanggat ang tao ay hindi nakababalik doon sa tunay niyang tahanan, doon sa karanlangit. Patuloy at patuloy na makakaranas ka ng mga paghihirap. Patuloy at patuloy na mararanasan mo yung mga bagay-bagay na iniwan mo nung nakarampang buhay. Kaya nga po ito yung sinasabi namin para matapos na itong lahat na mga kahirapan na nararanasan natin sa buhay, hanapin nyo na po yung Diyos. Panahon na po siguro para maalaman ninyo yung mga nagaganap sa ating panahon, lahat po yan ay may dahilan. Ito nga po yung sinasabi namin na ipinararamdam na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Inuuga na po niya at niyayanig na niya ang sandaigdigan. Na sana daw ang tao ay magkaroon ng takot sa kanya. At sana daw ang lahat ng mga tao ay sundin ang kanyang mga utos, magkaroon ng takot sa ating dakilang Ama. Dahil ang tao kapag may takot sa Diyos, hindi ka makakagawa ng kasalanan. At ang tao kapag may takot sa Diyos, magiging matalino po yan. Kagaya ng sinabi ni Haring Solomon. Kasi kapag merong kang gagawin kasalanan, halimbawa meron kang nanakawin, dahil nga sa alam mo yung 10 utos, bawal magnakaw. Siyempre papasok sa isipan mo yan. At hindi mo gagawin yung ganyang masamang bagay. At kung umiibig ka sa ating Panginoon, sa ating dakilang Ama, hindi mo magagawa ang pumatay ng iyong kapwa. Tama po ba? At hindi ka makakagawa ng mga kasamaan sa iyong kapwa. Kaya nga po, itong ginagawa po namin, alam niyo po, halos araw-araw na po kaming naghahayag. Ang pastor at yung aking po mga kasama, halos ay araw-araw na po naming hinahayag na sana po yung magbalik loob na po tayo sa Diyos, magsisi, magbago, at sa lahat po ng mga bansa na patuloy at patuloy na dinidilubyo ngayon, alam niyo po ba, lalong-lalo na po sa mga tao at mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Kung pinaniniwalaan nyo na yung sabihin natin si Propeta Muhammad, si Propeta Buddha, o kung sino mang mga propetang Poncio Pilato, na pinaniniwalaan nyo na hindi kayo mailigtas ngayon. Dahil kung sila mismo, hindi sila nakaligtas, kayo pa kaya? Hindi po ba pwedeng, kapag meron kayong nabalitaan, na may isang pananampalataya na may kakayahan na makapagligtas,
na mga tao, na mga kaluluwa, hindi po kaya natin susubukan man lang? Baka totoo yung aming mga binabalita, baka totoo yung aming mga hinahayag. Alam niyo po, ang sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, ang paniniwala ay nagsisimula po yan sa pakikinig. Sa pakikinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po kayong maniniwala kung ayaw niyong pakinggan? Isa pa po na pinakamasamang nagawa ninyo, ipinagbawal nyo ang pagbasa ng banal na kasulatan. Alam nyo po ba, napakahiwaga po ng Biblia. Dahil ang Biblia, ayon sa Juan 1:1, sige nga po, basahin na po natin. Ewan ko ba bakit pati yung mga pari-praile at yung mga pastor, yung mga pastor ng mga Muslim, ano po ba napapala nyo sa mga Quran nyo na yan? Tingnan nyo po yung nangyayari sa inyo, yung mga bunga ng pinagagagawa ninyo. Napapahamak na po kayong lahat, yung mga bansang Muslim. Juan Kapitulo 1, talatang 1. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang salita, nang pasimula, ang salita ay berbo, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Di po ba? Parang napakaliwanag po sa atin na ito palang banal na kasulatan, inspired na salita ng Diyos. Dahil nga po sa kanya galing yan, yan pong Biblia, Diyos po yan. Alam niyo po, sa lahat po ng mga nagbabasa ng kasulatan, huwag niyo pong babasahin ng literal yan. Bawat titik po ang letra ng banal na kasulatan, binalot po yan ng mahiwaga, talinghaga, at misteryo. Kaya nga po ito yung sinasabi namin na binabasa ng iba, subalit walang maunawaan. Pinapakinggan, hindi maintindihan. Gawa nga po ng wala po yung mata ng kaunawaan sa pagbasa ng banal na kasulatan. At ang mga tangi lang pong pinagkakalooban yan, yung mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos, kagaya po ng pastor, na ang pastor na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, na kakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. At yung mga tao po na kanyang mga isinusugo, dahil nasa kanila po yung mga karunungan, sa yung mga karunungan, may mga susi po yan, mga susi na karunungan, na kung kayo po ay makikipag-aral, take note po sa lahat ng mga mangangaral ng Biblia. Lahat po ng nasa banal na kasulatan, yung karunungan, may mga susi po yan. Mga susi ng karunungan. Na kung hindi nyo po ito tataglayin, kahit anong pagbasa nyo sa Biblia, kailanman ay hindi mo maunawaan ang banal na kasulatan. Kagaya na lamang po ng nasa Juan Kapitulo 4. Alam niyo po ba yung usapan ng Panginoong Jesucristo at yung babaeng Samaritana na si Magdalena? Halos lahat po ng mga usapan nila doon, puro po yun mga talinghaga. Malalim ang balon. Alam niyo po ba ibig sabihin noon? Malalim yung kahulugan ng Biblia. Mahirap arukin. Ganun pa lang, napakasimpleng basahin, pero ang hirap po ng kahulugan. Hindi po ba? Kagaya na lang ng yung sinasabing, at gagawin kong bakal ang iyong langit at ang iyong lupa ay parang tanso. Paano mo po ipapaliwanag yan? Na ang bakal ay gagawing langit. Ang langit may gagawing bakal. Andito po yun sa
Deuteronomio. Sige po, basahin po natin para po sa kaalaman ng lahat. Ano ba yun? Yung ano? O, Isay. Wait lang po, hanapin po natin yun, ano? Para po maliwanag yung lahat. Kasi po, kung hindi niyo po nalalaman, napakahirap po ng mga nakalagay po sa banal na kasulatan. Hindi po ito basta-basta. Ito po pala, nasa Levitico. Sige po, sa lahat po ng mga mangangaral, ipapaunawa ko po sa inyo tong nasa Levitico, Kapitulo 26, talatang 9. Kayo na lang po mag-interpret ito kung kaya ninyo. At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa. Simpleng talinghaga lang po yan. Baka naman mamaya ay hindi nyo pa maibigay yung kahulugan. At sa lahat po ng mga nakikinig sa akin, hindi po ba yung mga ganitong mga talinghaga, alam nyo po, dito nga po papasok yung sinasabi po ni Apostol San Pablo na paano kayo makapangangaral kung hindi naman kayo mga isinugo. Sinabi po niya yan sa Roma Kapitulo 10 talatang 15. Kasi nga po, ang Biblia ay binalot ng mga hiwaga, talinghaga at misteryo. Kagaya na lamang po ng Malakias Kapitulo 3. Isa pa yan, napakahiwaga po ng Malakias Kapitulo 3:1. Na kung wala kang kaalaman at karunungan sa mga hiwaga ng banal na kasulatan, na ang tanging mayroon lamang yung mga pinagkalooban, yung tunay na sugo, yung mga isinusugo. Diyan mo po malalaman. Kagaya ni Jesucristo. O kagaya po ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sa ating kapanahunan ngayon, kagaya ng pastor. Kaya nga po yung sinasabi ng ating Panginoon. Siya yung magbibigay ng mga ngaral sa atin. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Hindi po ba napakaliwanag? Ang Diyos pala magbibigay ng pastor. Nung binigyan naman tayo ng pastor, ayaw nyo naman tanggapin. Bakit? Kasi nakasulat din po yan sa Biblia. Nasa Juan, Kapitulo 15, talatang 16. Ito nga po yung masakit ay nung binigyan ng Panginoon ng pastor, natupad po yung nasa Juan Kapitulo 14, talatang 16. Alam niyo po ba na yung pastor pala, siya pala yung tao na ibinilangin ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya. Eto po, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanlibutan. Kaya pala hindi ka matanggap ng sanlibutan eh. Hindi ka pala tatanggapin talaga. Na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya tumatang sa inyo at sa inyo araw-araw na po siyang naghahayag. Sa sangkatauhan, kumalat na po yung kanyang tinig. Ang tinig ng huling pakakak. Bago po kasi maganap yung mga mabibigat na
mangyayari na hindi pa naganap bago lalangin ng sanlibutan. Pinaririnig na po ng huling pakakak yung kanyang tinig. At ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng huling pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay. Kaso nga po, sa bawat paghahayag namin, ayaw nyo pong pakinggan. Na hindi nyo alam, yung lahat pala ng mga inihahayag namin at mga iminimensahe namin, para pala yung sa ikabubuti ninyo. Kagaya na lang ng Panginoon Kristo, lahat na lang na mga iniaral at mga inibanghelyo ng ating Panginoon Kristo, lahat na yan ay para sa ikabubuti ng tao. Bakit ayaw na mga taong, kaya nga po ito yung sinasabi ko bakit ayaw ninyo ng Ebanghelyo ng Panginoon? Ano po bang meron talaga sa Ebanghelyo ng Panginoon? Bakit ayaw ninyo? Lalong-lalo na itong bansang Israel, na yung mahuli daw mangaral ng aral ng Panginoon Kristo, huhulihin daw nila. At yung bansang Saudi, o yung mga bansa ng mga Muslim country, kapag nakita kanila na nagbabasa ng Biblia, huhulihin ka rin nila. O ngayon, tanggapin ninyo yung ganti ng ating Panginoong Kristo sa inyong lahat. Hindi ko naman po ikinatutuwa na kayo ay ginagantihan ng Panginoon. Dahil talagang iyan po ay nakatala sa banal na kasulatan. O sige po, babasahin pa natin para malaman ninyo na iyan ay hindi po galing sa akin. Basahin po natin sa 2 Tesalonica. Talaga pong ito, uulit-ulitin po natin to. Dahil wala daw pong pagbabago sa tao na ang sabi ng Panginoon, kailangan na raw po kaming gumamit ng mga lamangkati at mga pamalumbakal. Dahil daw ang puso ng mga tao ay sadyang matitigas. Kaya nga po kami, pinatitigas din namin ang aming mga muka at ang aming mga ulo. Patigasan lang tayo. Aklat ng 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang kanyang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung Biblia, makikilala niyo po kung sino yung kaisa-isang propeta na nagtagumpay na umupo sa kanan ng Diyos, sa kanan ng ating dakilang Ama doon sa kalangitan. Dalawa pong tao ang nagpatotoo niyan. Ang una ay si San Esteban, na nakita ro niya ang ating Panginoong Kristo doon sa langit, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng ating pong dakilang Ama. Pangalawa, sino? Si Juan Evangelista, na ang kanyang kaluluwa ay umakyat doon sa kalangitan. Alam niyo po ba yung aklat ng Apokalipsis na yan, kung paano na naisulat? Ang writer po niyan ay si San Lucas, na siyang para pinaka-reporter nung panahon nila. Habang may gumaganap na propeta, parang ako, si Propeta Juan Evangelista, ang aking kaluluwa ay aakyat sa kalangitan. Habang yung aking kaluluwa ay nasa kalangitan, magsasalita itong aking katawan. Kung ano yung nakikita ko sa langit, yun yung bibig kasi ng aking katawan. At doon niya nakita ang ating Panginoong Kristo na siyang nagtagumpay. Ngayon, may isa pa na nagpapatotoo.
tungkol sa Panginoon. Kung si Pilato nga po nung kapanahunan nila, pinakamataas na tao nung kapanahunan nila, bakit siya mismo inihayag niya na patayin natin ang anak ng Diyos? Bakit kayo ayaw niyong paniwalaan ang Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng Diyos? Sino gusto niyong paniwala? Si Muhammad? Minsan nga hindi ko narinig ang tinig ni Muhammad dito eh. Halos karamihan po ng mga banal, narinig ko na po yung mga tinig nila rito. Ito po yung isa sa hiwaga ng karan ng langit, na yung mga banal na espiritu, akyat baba po sila dito at ipinaririnig nila yung kanilang mga tinig. Na kailangan na po itong mahayag sa sangkatauhan. Na kailangan na po itong mahayag sa buong Pilipinas at sa buong mundo na may ganito pala uri ng pananampalataya, yung sinasabi nyo pananampalatayang kulto. Tandaan nyo po, ano ba ang uri ng pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo? Papasok na po tayo sa talagang topic natin. Excited po ito. Kailangan nyong maalaman kung anong pananampalataya ang daladala ng ating Panginoong Jesucristo. Makinig kayong lahat. Lalong-lalo na yung mga Katoliko. Nagkandaliko-liko na raw po kayo. Ayon po sa mga naririnig ko dyan sa social media, siya naman pong katotohanan. Dahil ayon po sa akin pong narinig dito, at patotoo ng pastor, wala daw pong pari at papa ng Roma ang nakarating sa kalangitan. Bakit? Hindi nila itinuturo ng tama ang Biblia. Marami po silang mga binago, marami silang mga hindi isinama sa banal na kasulatan. Kagaya na lamang ng bakit hindi nila isinama? Sabi nila sila yung gumawa ng Biblia eh. Bakit hindi nila isinama ang kwento ng buhay ni Maria Magdalena? Ang kwento ng buhay ng ating inang birhen na dapat sana yan ay nakasama sa banal na kasulatan. Anong ginawa na lang ninyo? Gumawa kayo ng napakagagandang mga rebulto kung saan diyan nyo pinasasamba yung mga tao. Alam nyo po, alam naman po namin na diyan kayo kumita ng limpak-limpak na salapi. Kaya nga po mayayaman na kayo, di po ba? Mga trilyonaryo na kayo. Kaya po, sa lahat po ng mga mananampalataya na Katoliko, pakinggan nyo po akong mabuti. Makinig ang may pandinig. Dahil ito po yung inutos sa amin ng ating Panginoong Jesucristo nung nakarang linggo lang po. Kinausap kami ng Panginoon at kailangan daw naming maipahayag sa sangkatauhan kung anong uri ng pananampalataya ang kanyang daladala nung siya ay narito pa sa lupa. Yan po yung tinagubilin niya sa amin na kanya mga tunay na lingkod sa ating kapanahunan. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, panahon na para mahayag na yung kanyang tunay na pananampalataya. Kasi po, yung mga nahayag na pananampalataya na samut-saring mga pananampalataya ang naglipana at naglabasan sa buong sanlibutan. Nakikita nyo po kung ano yung mga naging bunga, yung mga naging resulta ng mga pananampalataya na yan. Napakarami, milyon-milyong mga ngaral ng banal na kasulatan. Di ba't sana ang ating daigdig ngayon ay payapa, ang ating daigdig ay tahimik, ang ating daigdig ay masagana at may kapayapaan. Walang nagkakagulo, walang nag-aaway dahil sa dami ng mga ngaral sa iba't ibang panig ng mundo. Pero, baliktad po nangyari. Bakit ganun? So, ibig sabihin, yung mga naunang mga ngaral, yung kanilang mga ginawa, mga inaral,
mga itinuro sa tao sa naging daan para ang mga tao ay mapahamak. Hindi po ba't maliwanag na nangyayari sa ating bayan, sa iba't ibang panig ng mundo, na ang bawat tao ay napapahamak na. Napakaliwanag po kasi yung sinabi ng ating Panginoon, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit napapahamak po yung mga tao ngayon? Ano pa po yung sabi ni Haring David? Eto, Awit, Kapitulo 2. Eto naman po ang sabi ni Haring David. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan na nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Bakit to nagkakagulo yung mga bansa ngayon? Iba't ibang panig ng bansa, hindi na malaman kung saan patutungo. Hindi na malaman kung saan susuling ang mga tao. Litong-lito na, gulong-gulo na, dahil sa iba't ibang nangyayaring mga kasakunaan at patayan. Walang katapusang gera, walang katapusang patayan, walang katapusang digmaan. Ito po ba ang ginawa ng iba't ibang pananampalataya? Bawat tao sa buong daigdig at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lahat ay may pananampalataya. Bakit ganito ang nangyayari sa ating bayan? Bakit ganito nagkakagulo? Bakit ganito walang katapusang patayan? Napakaraming mangangaral, napakaraming pananampalataya. Anong dahilan? Ibig sabihin, ito yung naging mga bunga ng kanilang mga ginawa. Dahil hindi ninyo pinakikinggan yung mga isinusugo ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon. Nung kapanahunan ng Panginoon Jesucristo, siya yung sinugo. Ano ang ginawa niyo sa Panginoon? Sa Panginoong Jesucristo, hayagan na. Hindi po ba't siya pinatay? Anong dahilan? Ayaw niyo maghari ang kapayapaan. Ayaw niyo maghari ang katahimikan. Ayaw niyo maghari ang Panginoon. Dahil kapag naghari ang Panginoon, ano mangyayari? Tahimik, payapa, masagana ang buhay ng mga tao, walang away, walang gulo, walang sumpa, walang salot, walang patayan. Lahat ng mga tao ay nag-iibigan. Lahat ng tao nag-uunawaan, nagmamahalan. Bakit? Dahil ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, na iyong ganapin ang lahat ng kanyang mga utos. Di po ba napakaganda ng ebanghelyo ng ating Panginoon? Bakit ayaw nila? Sino yung sinunod nila? E di syempre, yung Diyos ng sanlibutan. Dito nga po kasi pumasok ang Diyos ng sanlibutan. Nasadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ang mga mata ng hindi mananampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang hiwaga ng ebanghelyo. Kaya nga po itong mga nangyayari sa mga tao, mga naligaw na. Nawala na yung katotohanan, nawala na yung mga dapat na mga aral na dapat sana'y natutuhan ng mga tao, ang mga aral ng Panginoon tungkol sa kabanalan. Hindi po ba napakaganda ng tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo? Bakit ayaw ninyo ng ebanghelyo ng Panginoon sa mga bansang Muslim, sa mga bansang Islam, yung pinaniniwalaan? Bakit ayaw nyo sa Panginoon?
Kaya di po ba nakita nyo yung sa binabasa natin kanina? Balikan natin yung binabasa natin. Ito na po yung ganti niya. Sa lahat ng mga tao na itinakwil siya. Bakit? Bakit ninyo itinakwil yung Panginoon? Bakit ayaw ninyo sa kanyang ebanghelyo? Dahil ba ang kanyang ebanghelyo pag-ibig sa bawat tao, pag-ibig sa bawat kapwa? Alam niyo po ba sa mga nakita ko po, pasintabi po sa lahat po ng mga Muslim. Dahil alam ko naman po na hindi naman lahat ng Muslim ay masama. Ayon po sa mga nabasa ko, halos lahat daw ng mga bombahan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, Muslim daw po ang may gawa. Pasensya na po, pero yan po yung na-research ko. Napakahaba po ng mga listahan na mga binomba sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sila daw po ang kadalasang gumagawa ng mga pambobomba. Ito po ba ang tinuturo sa inyo ni Propeta Muhammad? Ito po ba ang tinuturo sa inyo ng binabasa niyong Quran? Pasintabi po sa lahat. Pasensya na po sa inyo. Kaya nga po ito yung ginagawa ng Panginoon Jesucristo. Pagkatapos na siya ay magsakripisyo para sa inyo, na kayong lahat na mga tao ay kanyang tinubos sa pagkakasala. Ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan na sanlibutan, nagampanan po niya ang kanyang gawain. Pagkatapos niyang gampanan yung kanyang gawain na kayong lahat ay tubusin sa kasalanan hanggang sa ang kanyang katawan ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pinatay ng mga taong mga halang ang kaluluwa. Alam niyo po ba kung sino sila? Romano Katoliko. Ayan, naglalabasa na yung mga ginagawa ng iba't ibang relihiyon. Kaya sa lahat po ng mga mananampalatayang Katoliko, nasa world history po yan. At alam kong yan ay alam ninyo. Ang pumatay sa mga apostol, ang pumatay sa Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang Roman Empire. Sino sila? Di ba sila yung mga Romano Katoliko? Tapos sasabihin nyo, si Apostol San Pedro, ang kauna-unang Papa ng Roma. Hello? Pagkatapos niya ibiting patiwarik, patayin, siya pa yung Papa ng Roma? Anong klaseng panluloko po ito sa tao? Nasa world history po yan. Pagkatapos niyong patayin, yung Panginoong Jesucristo, sasabihin nyo, yung Iglesia Katolika Romana, ang itinatag na Iglesia ng Panginoong Jesucristo, abay, mahiya po kayo sa Panginoon. Ako po, hindi pa ako natatakot na ihayag ang katotohanan sapagkat iyan ay inutos sa akin ng Panginoon. At hindi lang po ako yung inutusan. Marami po kaming mga alagad niya na kailangan na raw mahayag yung kanyang tunay na pananampalataya. Babalikan po natin yan mamaya. Basahin po natin yung kanyang galit. Sa lahat po ng ayaw maniwala sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, eto po ang kanyang ganti. Na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Anong kaya nyo ngayon sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo? May kaya kayo sa Panginoon? Tama sinasabi ninyo na hindi siya nagdala ng kapayapaan. Hindi siya magdadala ng kapayapaan sa sanlibutan, kundi siya magdadala ng tabak.
sa inyo na umaayaw sa kanya na itinakwil siya. Kayo ang dinalhan niya ng tabak. Pero sa amin, na sa kanya ay umiibig, sa kanya ay sumasampalataya, anong pinagkaloob niyo sa amin? Hindi ko sasabihin. Secret. Masarap po pala yun sa pakiramdam, may maalaman mo na ikaw pala ay may pangalan na sa aklat ng buhay. Isa lang po yun sa pinagkaloob sa akin ng Panginoon, na yung aking pangalan. May mga medium po kasi kami na akyat baba sa langit. Ang hirap pong paniwalaan, ano? May mga kasangkapan po kami, kagaya po yung ni Propeta Juan Evangelista. Kung ano po yung kapangyarihan at kakayahan ni Juan Evangelista, Propeta Juan Evangelista, siya rin po yung kakayahan ng amin pong mga kasangkapan. Kaya po yung mga hiwaga ng kalangitan, nalalaman po namin. Yung kagaya na lang ng, doon ko nalaman na yung palang pangalan ko, buo na. Nakalista po sa langit. Sa mga pananampalataya nyo po kaya, tanungin ko po kayo, kailan nyo po kaya malalaman na yung mga pangalan nyo nakatala na sa aklat ng buhay? Hindi po ba yun yung sinabi ni Apostol San Pablo? Na huwag nyo, lalong-lalo na po sa mga manggagamot, nanggagamot, sa mga albularyo. Ang sabi po ng Panginoong na ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, huwag nyo ikagalak na kayo ay nakapagpapalayas ng demonyo. Huwag nyo ikagalak na kayo ay nakakapagpagaling ng mga sakit. Huwag nyo ikagalak na kayo nakakapagpalayas ng mga duwende, engkanto, elemento, at kung ano na pa, mga barang kulam. Bagkus ang inyong ikagalak ay ang inyong maalaman ng inyong mga pangalan ay nakatala sa banal na kasulatan, sa aklat ng buhay dun sa langit. Alam nyo po, kung maalaman nyo yung mga hiwaga ng banal na kasulatan, sa totoo lang po, hindi sisilay sa inyo yung liwanag hanggat hindi po kayo, ngayon po nagtiktik yung butiki, hanggat hindi kayo isinisilang sa Espiritu. May sinasabi niyo po na bautismo sa tubig na yan, wala pong kabuluhan yan. Alam niyo po ba na yan ay binitawan na po ni Juan Evangelista nung panahon na nung lumabas na yung Panginoong Jesucristo upang siya ay magbautismo sa Espiritu Santo at apoy. Sige po, basahin niyo po yung Mateo Kapitulo 3 talatang 11 na merong isang nasa likod ng Panginoong Jesucristo, walang iba kundi si Juan Bautista, na yun daw kahit man lang yung tanggalin yung sa panyapak ng Panginoon, hindi siya karapat-dapat dahil siya yung makapangyarihan na magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. At isa po ako sa, hindi ko naman po ito ipagmamalaki, kundi akin lang pong patotohanan, na isa po ako sa binautismuhan ng ating pong Panginoong Jesucristo sa Espiritu Santo at apoy. Bakit hindi ako nasunog? Kasi may apoy eh. Alam niyo po, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na marami po mga talinghaga sa Biblia. Kagaya na lamang po ng apoy na yan sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin po niyan, mga sermon, mga masasakit na salita, nasusunog sa mga masasama mong ugali, sa mga masasama mong gawa. Kapag ikaw ay sinermona ng Panginoon Jesucristo, ano sinabi niya sa mga apostol niya? Mga taksil at walang pananampalataya. Ikaw kaya makarinig nun, hindi ka kaya masaktan?
Yan po yung mga sinasabing mga lamangkati. Masakit na salita, mga apoy. Alam nyo po kung magpapatisod ka sa mga ganyang salita, hindi ka batong buhay. Isa kang batong patay. Kaya kailangan, kapag nakarinig ka ng mga masasakit na salita sa Panginoon, okay lang. Sabi nga ay, para naman sa akin yun, sa kabubuti ko. Ganun po yun. Yan po yung mga apoy na susunog sa iyong masasamang ugali, sa iyong masasamang gawa, sa lahat ng mga kasamaan na ginagawa mo. Kung magpapasaway ka, alam niyo po ba yung mga saway ng banal na espiritu? Alam niyo po ba yung ginagawang panaway ng mga banal na espiritu? Sakit, karamdaman. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Parurusahan kanya pag ikaw ay kanya sinaway. Alam niyo po ba kasi dito sa Kaharian ng Langit, kapag ikaw ay nandito na sa katotohanan, malapit ka po sa parusa. Hindi po mga tawang mananaway sa'yo dito, kundi mga banal na espiritu. Sila po sasaway sa'yo dito. Ano man ang gawin mo, may mga kasamang kang ginagawa, sasawayin ka po nila. At isa na po ako sa nasaway nila. Dahil nga po sa, although naging makasalanan po talaga ako. Opo, totoo po yan. Hindi ko naman po yan itatanggi. Dahil ang Panginoon, hindi naman po yan tumatawag ng mga taong matuwid, kundi ng mga taong makasalanan. Yan po yung kanyang mga tinatawag. Kagaya ko po na isang makasalanan na tinawag ng Diyos upang isa pala ako sa gagamitin niya na magpapatotoo sa Kanya. Isang buhay na magpapatotoo na ang Panginoong Kristo pala ay matagal nang nakabalik. At ang Panginoong Kristo ay buhay magpakailanman. Dahil hindi ko po pwedeng sabihin yung mga bagay na aking mga nakita. At yung mga bagay na aking narinig sa Kanya, yung mga natutunan ko sa Kanya. Kailangan ko po yung patutuhanan sa buong daigdig na ang Panginoong Kristo pala. Kayo po, si Propeta Muhammad, si Propeta Buddha, na inyong pinaniniwala, kailan nyo narinig yung kanyang tinig? Meron ba makakapagpatuto sa inyo sa tinig ni Propeta Muhammad, Propeta Buddha? Meron na bang bumaba sa inyo na magpapatuto na kagaya ng ginagawa ko sa Panginoon? Kaya po, ito po, darating po tayo sa kanyang itinuro sa amin na kailangan na po itong mahayag na sa buong sanlibutan. Kung ano daw po yung tunay niyang pananampalataya, inutos po niya sa amin to. Kailangan nyo na raw po itong maalaman para daw matapos na yung inyong pagkaligaw. Na tumigil na raw po kayo sa pagsamba sa mga ribulto. Wala raw po kayong magiging kaligtasan sa pagsamba nyo sa mga ribulto. Alam niyo po ba kasi ang ating Panginoong at ang ating pong dakilang Ama, kaya po nagtitik-tik yung butike. Ibig sabihin, kinakatikan niya yung mga sinasabi ko. Dahil ang dakilang Ama po ay ayaw na ayaw po niya na kanyang mga anak ay nakikita niya na nakaluhod sa harapan ng mga ribulto, sa harapan ng mga kahoy, sa harapan ng mga marmol, tiktikan ng mga butiki. Bakit kaya? Ayaw na ayaw daw ng Ama na ang kanyang mga anak ay nakikita niya nakaluhod sa mga marmol, sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga chalk, sa mga plastic, sa mga pilak ginto, bakal na mga inanyuan. Kung sino mang mga santo't santa. Eto na po, ang sabi ng Panginoon sa amin, kailangan nyo na po itong maalaman lahat ng mga tao. Ang sabi po niya, kailangan na rin po itong malaman ninyo lahat
ang kanyang tunay na pananampalataya. At kung anong uri ng pananampalataya ang kanyang dinaanan. Na dinaanan ni Amang Abraham, dinaanan ng mga naunang propeta, yung pananampalataya na dinaanan ng ating Panginoon, ng mga apostol, ng ating kagalang-galang na Dr. Jose Rizal at ang kagalang-galang na Apostol San Pablo. Ito pong pananampalataya na ito na dinaanan ng lahat ng mga nabanal na sila pala ay sumasamba sa Espiritu. Espiritu at katotohanan. Ito po, Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So napakaliwanag po na inihayag ng ating Panginoong Jesucristo kung paanong paraan, yung paraan at uri ng kanyang pagsamba nung kapanahunan niya na nang siya ay narito pa sa sandaigdigan at nakikipamuhay sa ating mga tao. Bakit po sinabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman? Hindi po ba napakaliwanag? Lahat ng mga may relihiyon, lahat ng mga mananampalataya ng relihiyon na yan, kailan nyo po narinig ang tinig ng Diyos na inyong sinasampalatayanan? Kailan nyo narinig ang tinig ng Diyos na inyong sinasamba? Di po ba wala? Paano magaganap ngayon ang sinabi ng ating kagalang-galang na Propeta Moises? Anong sabi ng ating kagalang-galang na Propeta Moises? Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 7. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya. So, ibig sabihin pala, nung kapanahunan ng Propeta Moises, kapag sila'y tumawag sa Diyos, agad bumababa ang Panginoon. Sa inyong mga reliyon, kailan nyo ito nagawa? Kapag tumawag kayo ng Come Holy Spirit, meron po bang bumaba na banal na Espiritu man lamang? Ano po yung nangyari sa Gawa Kapitulo 19 nang si Apostol San Pablo ay may nakita mga ilang mga apostol? Basahin po natin napaka-importante po nito dahil ito totoong nangyayari sa lahat ng reliyon. Basahin po natin Kapitulo 19 ng Gawa. At nangyari na samantalang si Apollos ay nasa Corinto, pagkatak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad at sa kanila sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Maliwanag po ito, nagtatanong si Apostol San Pablo kung may bumabang banal na Espiritu sa kanila nung sila ay nabautismohan, nung sila ay nagsisampalataya sa kanilang pananampalataya. Anong sinagot ng mga tao? At sinabi niya sa kanya, kung gayoy, sinabi niya sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. So ito rin pala itatanong sa inyo ng pastor namin. May bumababang mga banal na Espiritu sa inyong mga pananampalataya. Sa panahon natin to, ito kasi yung binabasa ko sa Biblia, nung panahon po ito ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, may tinanggap ba kayong Espiritu Santo nung kayo'y magsisampalataya? Ano sagot nila? Hindi man lang namin narinig, San Pablo. Wala!
Bakit kaya? At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Napakaliwanag po na yung bautismo pala ni Propeta Juan Bautista, Bautista. Hindi po, yung nagbabautismo sa tubig. Tuloy po natin. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwidbagay kay Jesus. Nasa Panginoong Jesucristo po kasi yung tunay na bautismo. Ito po yung sinasabi ko, bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Alam niyo po yung sabi ni Propeta Juan na Juan Bautista. Ito po yung sinabi niya ha. Juan Kapitulo 3, talatang 39. Bumaba na po yung Propeta Juan Bautista nung dumating na yung Panginoong Jesucristo na nakita niya yung kalapati, yung taong bababaan ng Espiritu Santo. Siya pala yung tunay na anak ng Diyos na magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ito na po ang sinabi niya. Sabi po ni Propeta Juan Bautista, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. So, ibig sabihin pala, nung dumating yung Panginoong Jesucristo, bumaba na. Tinigil na ni Juan Bautista yung kanyang pagbabautismo. Bakit po itong mga pari, mga pastor, mga ministro ng iba't ibang relihiyon patuloy at patuloy na nagbabautismo sa tubig? Samantalang si Juan Bautista bumaba na. Kasi nga po binibigyan niyo ng daan ang pagbabautismo ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ang sa atin ibabautismo sa Espiritu Santo at apoy. At alam niyo po ba yung mga tao na binautismo sa Espiritu Santo at apoy, mahiwaga po ito. Mahiwaga. Gawa Kapitulo 1, talatang 8. Pagkatapos mo po na mabautismuhan at ikaw ay isinilang na sa Espiritu, dito na po darating sa iyo mga hiwaga. Na ang sabi po sa Gawa Kapitulo 1, talatang 8, at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa lahat ng lugar ng mundo. Magiging saksi niyo ako. Sige na nga po, basahin na po natin. Baka sabihin nagagawa-gawa ko. Sige po. Gawa Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya nga po, eto po ako, buhay na magpapatotoo, na nagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo, na siya'y buhay magpakailanman. Na isa po ako sa maswerteng kanyang tinawag. Upang ipahayag ang kanyang mga ebanghelyo, upang ipahayag ang kanyang kalooban sa lahat ng mga tao, na kayo daw pong lahat ng mga tao ay magsisina, magbago, at magbalik-loob na daw po kayo sa Diyos. Dahil kung titingnan nyo yung kalangitan at yung paghangin-hangin na yan, Diyos ko po, day, kung naaalaman nyo yung mga darating na mga masasamang darating sa ating pong bayan, ngayon pa lamang po,
magsiluhod na po kayo. Hindi po kami nananakot, subalit sa mga mensahe po na amin pong mga naririnig. Kagaya na lamang po nung nakarang Sabado, bumaba ang Ama dito sa kanan ng langit. At sinabi niya na kanyang uugain, yayanigin ang sanlibutan, ang buong daigdig, na siyang nangyayari at nagaganap sa lahat ng iba't ibang panig ng mundo. Ano po ba pagyanig ang nais ninyong mangyari sa ating bayang Pilipinas? Yung po bang Intensity 20? Yung po ba yung hinihintay natin para mabidyohan ninyo? Ewan ko lang kung may mabuhay pa sa atin. Kaya lang, kami na mga naniniwala sa Panginoon Jesucristo, alam namin kung saan kami patungo. Kagaya ko na, may pangalan na po ako sa langit. Ang pastor, may pangalan na sa langit. Ang pangalan ng pastor sa langit, kumikinang. Ginto ang kanyang pangalan doon. Ako, baka hindi pa ganun yung... Pero ang importante sa akin, naalaman ko na ako ay may pangalan na sa langit. Na kahit anong oras kami mawala dito sa sanlibutan, alam namin kung saan kami patungo. Yan po yung mga hiwaga ng kalangitan na kailangan nyo pong malaman sa isang tunay na pananampalataya. Na tayo pala, malalaman nyo pala kung kayo may pangalan na sa langit. Sa mga pananampalataya nyo po kaya, kailan nyo nalaman, kailan nyo malalaman na kayo pala may mga pangalan na sa langit? Mayroon po ba sa inyong propeta na maghahayag? Mayroon po bang isang kasangkapan na aakyat sa langit para maalaman nyo kung kayong lahat sa inyong mga pananampalataya ay may mga pangalan na sa langit? Kaya po siguro panahon na para hanapin nyo po yung tunay na pananampalataya kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nagpapakahayag, kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral, nagre-revelasyon, na nanggagamot, at siya po ay nagbabahagi ng kanyang mga biyaya at kapangyarihan sa kanyang mga tunay na lingkod. At kung kayo na mga mangangaral sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay magpapakumbaba sa Kanya, kung ano yung pinararanas niya sa amin, ganun din po yung ibibigay niya sa Kanya dahil tayong lahat ay pantay-pantay sa Kanyang harapan. Kailangan nyo lang po magpakumbaba. Mabuti pa nga si Brother Eli Soriano, na kapag meron daw dumating na isang mas marunong sa Kanya, mas matalino sa Kanyang mga ngaral, bababa daw siya at magpapakumbaba. Pero kayo, kailan kayo magpapakumbaba sa Panginoon? Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. Banal na Espiritu po ng Panginoong Jesucristo ang sa inyo mga ngaral. Sinong hindi magpapakumbaba sa inyo? Sa lahat ng mga mangangaral na gusto pong matutunan ang mga karunungang panlangit. Dahil ang karunungan daw po dito sa sanlibutan, kamamangan lang daw po pala yan sa Diyos. Kaya ang hangarin po natin, yung mga bagay na nasa itaas, yung mga karunungang panglangit na siyang mga kayamanan na dapat po nating maipon. Kaya yung mga kayamanan na yan, na habang buhay nyo lang ninanasa, na hanggang sa nagkamatay na yung iba, hindi pa rin nakamtan. Huwag nyo na pong asahan yung mga kayamanan na yan. Hanggat walang kapayapaan, hanggat walang katahimikan, at hindi pa nagkakaroon ng divine government, hindi po darating yan. Hanggat walang kapayapaan, at hanggat walang pagkakaisa, wala pong lalabas na kayamanan. Ang kailangan lang po natin, kung tayo daw ay magmamasunurin sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon, tayo ay magsisikay ng buti ng lupain. Yan po ang sinasabi po sa atin ni Propeta Isaias. Kung tayo ay magiging masunurin, kung tayo ay tutupad, susunod, gagampanan natin yung lahat ng mga aral na atin po napapakinggan, mga aral ng katotohanan. Kung ito ilalaki pa natin ng mga gawa, mga sakdal na gawa,
tayo po ay napakaliwanag po yung pinapangako ng Diyos. Pagpapala sa pagsunod, ipinapangako po yan ng Diyos sa atin lahat. Kung tayo po ay magiging masunurin sa lahat ng mga kautusan ng ating pong dakilang Ama, tandaan po natin lagi, tapat ang Diyos kapag nangangako. Tao lang naman po yung walang katapatan kapag nangako, lahat napapako. Tama po ba? Subalit kapag ang Diyos nangako, tapat po siya. Tayo lang namang mga tao ang kapag nangako, lahat napapako. Lalong-lalo na yung mga politiko. Ito po yung isa pang magaganap. Babasahin ko lang po itong sinabi po ni kagalang-galang na propeta Moises. Kailangan na rin po itong maganap sa ating pong kapanahunan ngayon, na kailangan na rin pong lahat ng mga tao ay matipon na. Magkatipon na po tayong lahat ng mga tupa. Mga tupa po yung bawal yung kambing. Kung pakiramdam nyo sa sarili nyo na kayo tupa, punta po kayo dito sa Karya ng Langit. At yung ating Ama ay pabababain po yan ng pastor. Kailangan po itong maganap sa ating pong kapanahunan. Kaya po ang sabi natin, kaya po ang hamon ng pastor sa lahat po ng mga relihiyon, ito po ang kanyang hamon. Kailangan maganap sa ating pong kapanahunan. Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang espiritu ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama? Sino ang aakyat sa langit? Lahat ng relihiyon hinahamon po ng pastor. Sinabi po niya yan. Kaharap niya ako nung kanyang sabihin yan. Ito po ang magaganap. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga mangangaral. Kung kayo lamang po ay magpapakumbaba sa pastor at sa mga banal na espiritu, hindi po kami ang magiging tagapagturo po ninyo dito. Ang tunay na sugo po ng Diyos ang siya magiging tagapagturo ninyo, na siyang pastor, nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at unawa, na siya magtuturo sa atin ng mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan na kailanman ay hindi nyo naalaman. At yung mga banal na espiritu po na babababuhat sa kaitaasan, sila po yung magiging mga tagapagturo po natin dito. Kung kayo po ay magpapakumbaba, yan lang naman po ang hinahangad ng Panginoon sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tao, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong pananampalataya, kailangan nyo lamang po magpakumbaba upang kayo ay maturuan ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon. Yan lang naman po ang kailangan na po tayong magkaisa. Kailangan na ang lahat ng mga tao, magsama-sama na po tayong lahat ng mga tinawagan, lahat ng mga tupa, lahat ng mga pinahiran daw, mga hinirang, magkaisa na po tayong lahat. Magtipon-tipon po tayong lahat dito sa Karya ng Langit at bababa ang ating pong dakilang Ama upang kanyang iparinig ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao. At ito po'y kakalat at dito po makikilala ang bayang Pilipinas na ang ating palang bayan ang siyang bayan ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon. Dahil magkakaroon po tayo ng mga patotohanan natin na ang Diyos ay narito sa bansang Pilipinas. Wala na po doon sa bansang Jerusalem. Wala na po doon sa bansang Israel. Dahil sila yung number 1 nagbabawal na magbasa ang mga tao ng banal na kasulatan. At yung mga bansa po ng mga dinidilubyo po ngayon, ito lang naman po ang nais ng ating pong dakilang Ama sa inyo lahat at ng Panginoon. Kilalanin nyo ang nag-iisang anak ng Diyos. Kilalanin nyo ang propeta
na nagtagumpay na umupo sa kanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Yung propetang nagtagumpay. Di po ba siya yung nagbukas ng mga tatak? Walang sino man na mga banal ang makapagbukas no, kundi yung kordero ng Diyos na nagtagumpay. Walang iba kundi yung ating Panginoon Jesucristo na hindi ninyo mapaniwalaan. Sa dinami-dami ng mga iniwang magagandang halimbawa ng Panginoon Jesucristo sa kalupaan, hindi nyo pinaniwalaan, hindi nyo pinakinggan. Siguro naman po panahon na para magbago na kayo ng pananampalataya at paniniwala. Tanggapin nyo lamang po ang Panginoon Jesucristo sa inyong buhay. Paghariin nyo ang Panginoon sa inyong mga puso, sa inyong isipan, at sa inyong paniniwala. At lahat ng mga sumpa, parusa, lahat ng mga dilubyo na yan ay kanyang wawalisin. Matitigil na yung mga kaparusahan. Dahil siya po ang nag-iisang ating Panginoon at nag-iisang tagapamagitan sa ating pong dakilang Ama. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, hindi naman po natin kailangan pang mag-away-away pa. Hindi naman po natin kailangan pang magkabahabahagi. Ang kailangan po natin ay magkaisa. Ito po ang payo ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Ito po, idinikta lang po sa akin to, na kagalang-galang na Apostol San Pablo na gawin daw po natin itong lahat ng mga tao. Ang sabi po niya, Efeso Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32. Sa lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng mga masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa atin, sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po siguro ng pagbabago. Panahon na po siguro para ang lahat ng mga tao magkaisa na, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang nakagisnan mong paniniwala, magkaisa na po tayo. Dahil isa lang naman pong Diyos ang ating pong sinasamba. Walang iba kundi ang ating dakilang Ama na ang kanyang pangalan ay Panginoon. Panginoon na mahukbo ang kanyang pangalan. At sa lahat po ng mga tao na nagpupumilit, na pinagpipilitan kahit alam niyo po yung pangalan ng Diyos, at kung ito'y gagamitin nyo sa walang kabuluhan, tumigil na po kayo. Magkakasala lang po kayo dahil bawal gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Maliwanag po ba? Palagi nyo pinagmamalaki ang alam na alam nyo yung pangalan ng Diyos. Ito po ang isa na dapat na daw po natin itong magawa sa lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pilipos, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga kung mayroong mga kasiglahan kay Kristo, kung mayroong mga kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Dahil kung mangyayari po itong lahat ng mga bagay nito, dito po darating sa atin na ang buong Pilipinas at ang buong mundo po ay magkakaroon na po ng kapayapaan. Kapayapaan sa lahat. Kapayapaan sa lahat ng bayan. Kapayapaan sa lahat ng bansa sa buong daigdig.
Dahil ito po ang hinahangad at ninanais at layunin ng ating pong Panginoong Hesukristo at ng ating pong dakilang Ama. Kaya po sila ay iisa. Mamamali na naman kayo sa sila iisa. Iisa po silang prinsipyo. Iisa silang layunin. Iisa silang parang dalawa po sila nag-isa dahil sa kanilang mga layunin sa sangkatauhan. Layunin nila na ang lahat ng mga tao ay makabalik na sa kaharian ng langit. Na kailangan na po tayong magbalik na. Magbalik loob na po tayo sa Diyos. Magbalik loob na po tayo sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Ito lang naman po ang hinihingi sa atin ng ating pong Panginoon. Lahat po ng mga tao ay manalangin. Tigilan na po natin yung pagwawalang bahala. Tigilan na po natin yung panunood lamang. Tigilan na po natin yung wala tayong pakialam. Dahil tandaan po natin lahat yung mga mangyayari sa ating kapanahunan. Marami po mga nakabadya na mga panganib. Kaya huwag po kayong magpatumpik-tumpik sa inyo pong mga pagtulog. Sa bawat araw, sa bawat oras po ng ating buhay, hindi natin alam kung bukas, sa makalawa o sa mga susunod na araw, ay buhay pa ba tayo? Sino ang makakalam? Wala pong iba kundi po ang ating Panginoon at ang ating pong dakilang Ama. At sila po ang nakakalam kung kailan tayo mawawala dito sa sanlibutan. Subalit, ang tanong ko lamang pong iwanan sa inyo, handa ka na ba na ikaw ay lilisan sa sanlibutan? Yan po ang iwanan kong katanungan sa inyo. Handa ka na ba kung ikaw ay paano yung mga iniwan mo mga kayamanan? Lahat ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya po tama ang sinabi ng ating pong agalang-galang na Haring Solomon. Lahat ng ginagawa ng tao dito sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. Yun lamang po. At magandang araw po sa inyo lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating pong dakilang Ama. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang ating pong dakilang Ama. Purihin ang lahat ng mga arkanghel ng kalangitan. Purihin ang lahat ng mga banal na espiritu. Purihin ang lahat ng mga doktor ng kalangitan at mga dioses ng kalawakan. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay aking tinataas sa ating Panginoon at sa ating pong dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.